nagmumula sa Presidential Communications Operations Office. Kasama ang Philippine Information Agency, Philippines News Agency, Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, IDC, at Telebisyon ng Bayan. Narito ang Radyo Vision. Unang-una sa hanay ng balitaan dito sa Radyo Vision, iba't ibang transport groups inihirit sa Korte Suprema ang pagpapatigil sa taas pasahe ng Department of Transportation and Communications sa MRT at LRT. Iba't ibang istasyon ng MRT at LRT dinagsa pa din ng mga pasahero sa kabila ng pagpapatupad ng fare adjustment. Balak na 7 pisong minimum fare sa jeep, balak namang ihirit ng isang transport group bunsod ng patuloy na pagbaba ng presyo ng ilang produktong petrolyo. At pamahala ang lungsod ng Maynila, tiniyak na handa sila sa pagbibigay ng seguridad sa pista ng Itim na Nazareno at pagdating ni Pope Francis sa bansa. Sa ikalawang araw ng work week, siksik pa din ng mga balita, kaya tutok lang sa inyong pambansang balitaan. Ito ang Radyo Vision sa Media ng Bayan. Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at Mega Manila. Ngayon po mga kaibigan ay Tuesday, January 6, 2015. At muli sumasa inyo ang programang Radyo Vision sa Media ng Bayan. Sa pangalan po ng ating kasamang Francis Cancino. Kasama niyo po samantala ako po si Alan Alianique. Yes, good morning ka Alan at magandang umaga po sa lahat ng ating taga-subaybay dito po sa Radyo Vision. Samahan niyo po kami sa susunod na isang oras na paghahati ng mga pinakamaiinit na balita sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Kasama pa rin syempre ang ating mutya ng Pasig si Zarina Lusuegro at ang ating weather o ang ating traffic updater na si Julius Disamburon. At yan po ay ihatid namin maya lamang po, kaya manatili lamang po kayong nakatutok. Ako po ang inyong lingkod, Vivian Gulia. Mga kaibigan, ngayon ho ay araw ng Martes na at sa darating na Friday, January 9 ay Feast of the Black Nazarene sa Quiapo, Maynila. At siyempre, ang ina-anticipate po ay ang prosesyon, ang malakihang prosesyon ng Black Nazarene dyan po sa lungsod ng Maynila. Kaya nga po, Vivian, di ba, sa lungsod ng Maynila ay sinuspindi na ang trabaho sa mga government offices. Ganon din ang pasok sa lahat ng level ng paaralan. Sa lungsod lamang po yan ng Maynila sa araw ng Biyernes, January 9, 2015. Dahil siyempre, dadagsa ang mga devotees at for security purposes, of course. Classes. At tiniyak naman ng ating mga otoridad na handang-handa po ang ating Philippine National Police sa pagsiguro ng magiging payapa at maayos itong magiging prosesyon dyan po ng Black Nazarene sa Quiapo na iikot po sa Maynila. And usually, nagsisimula yan ng early Friday morning magmula sa Quirino Grandstand. Pagkatapos, iikot nga yan doon sa area ng Quiapo, iba-ibang area ng Maynila actually, at nakakapasok ang statwa ng Black Nazarene sa Quiapo Church ng halos midnight or minsan lumalagpas pa ng hating gabi, madaling araw na ng Saturday. So ganong katindi, ganong karaming ina-expect din ng mga tao na dadalo, kaya walang work sa government offices sa Maynila, wala ring pasok sa lungsod ng Maynila sa araw ng Biyernes at Huwebe. At pakiusap din sa ating mga deboto na pupunta po dyan na iwan na po natin yung ating mga anak, yung po mga masyadong bata sa ating mga tahanan, kasi po talagang mahigpit po ang siksikan dyan sa Black Nazarene procession at medyo delikado po kung magdadala po tayo ng bata. At saka siyempre kung yung batang maliliit naman, hindi pa nila lubusang nauunawaan din ang kahulugan noon, di iwan muna natin sila sa bahay kung saan sila ligtas. Yes. Ipagdasal na lang natin yung ating mga anak. At para hindi rin tayo nag-aalala na baka mamawaglit sa atin yung ating mga kasamang chikiting mawawala. O kaya nandun yung posibilidad na baka naman maipit sa dami ng mga devotees.
That's right. At isa pa sa mga inaabangan, ngayong Enero, sa susunod na linggo ay bibisita po ang ating Santo Papa, si Papa Francis po dito po sa Pilipinas. Hindi naman kansino, di ba? Hindi naman kansino. Si Pope Francis the First. Yes, opo. Bibisita po siya dito sa Pilipinas at magmimisa po siya dyan sa Luneta, sa Quirino Grandstand. Pero pinapaalalahanan po ng mga otoridad ang mga tao na hindi po katulad noong panahong bumisita si Pope John Paul II noong 1995, bawal na pong mag-camping dyan sa Luneta. Papayagan lamang po kayo sa January 18th, alas 6 hanggang alauna po, alas 6 ng umaga hanggang alauna ng hapon, para po doon sa misa na gaganapin ng alas 3:30. At bibigyan po kayo ng mga pagkakataon na para po makimingle po dito sa ating Santo Papa for 30 minutes. Yes, of course. At kaugnay niyan, of course, earlier ay pinalabas na rin ng Malacanang ang isang proklamasyon na special non-working day. Ibig sabihin, wala pong pasok sa trabaho, sa eskwelahan, sa Metro Manila lang, National Capital Region, doon po sa araw ng Huwebes, Biyernes at saka Lunes, 19th yung Lunes, so 17th yung Sabado, nasa Tacloban siya, 15, 16 Huwebes, Biyernes at saka po yung 19 araw ng Lunes. No holiday po yan sa National Capital Region. Okay, puntahan muna natin ang ating kasamang si Zarina Lusuegro dyan sa PTV Telestudio. Zarina, magandang umaga. Maraming salamat, Francis Sir Alan and Vivian. Magandang umaga, bansang Pilipinas. Narito na po mga mainit na balitang nakalap ng Vidya ng Bayan. Una sa ating mga balita, nagtungo nga po sa Korte Suprema ang iba't ibang transport group para maghain ng temporary restraining order na magpapatigil sa taas pasahe sa LRT at MRT. Dito, iginiit nila na invalid ang nasabing fare hike dahil sa kawalan ng public hearing. Narito ang report ni Julius de Samburon. Nagsama-sama ang iba't ibang grupo para igit sa Korte Suprema na ipatigil ang taas pasahe ng Department of Transportation and Communications sa Metro Rail Transit at Light Rail Transit. Isang araw matapos ipatupad ang nasabing taas pasahe, nagsadya sa Korte Suprema ang grupong Bagong Alyansang Makabayan at leader ng iba't ibang samahan para ihain ang 58 pahinang petition for certiorari and prohibition with a prayer for the issuance of temporary restraining order and or writ of preliminary injunction and or status quo ante order. Giit nila may pag-abuso sa kapangyarihan sa panig ng DOTC sa pagtataas ng pasahe ng walang basihan. Kasama po namin sa petisyong ito ang mga manggagawa, ang mga urban poor, sila po ay bahagi sa mga petitioners. Nandito rin po kaisa natin si Congressman Fernando Hicap. Ang mga manggagawa po ang pangunahing sumasakay sa mga tren. Wala rin anilang kapangyarihan si Transportation and Communications Secretary Joseph Emilio Abaya at ang Light Rail Transit Authority na magtakda ng pagtataas ng pasahe. Dagdag pa nila, invalid ang fare hike dahil sa kawalan ng public hearing at wala rin anilang publication nito na isang requirement ng batas. So the fare is uncalled for, unnecessary, of course very exorbitant, no? And then of course the legal issues, kaya nakikisa ako rito. Para baguhin ito, na bigyan ng pansin, doon na natin ang subsidy, ang 1 million productive passengers. May mga trabaho yan, hindi naman po joyrider yan. Bukod sa grupo, naghain din ng kahalintulad na petisyon sa Supreme Court si dating Iloilo Representative Augusto Sihuko. Sa ngalan ni Joseph Parapina, para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Julius D. Samburon. Samantala, sa kabila po ng pagpapatupad ng fare adjustment sa mass system, dinagsa pa rin ng mga pasahero ang iba't ibang istasyon ng Metro Rail Transit sa unang araw ng work week. Umani naman ang iba't ibang opinyon mula sa mga commuter na sabing taas pasahe. May report si Jade Miguel. Balik normal na ang operasyon sa istasyon ng MRT ngayong first workday ng taon. Dito sa North Avenue Station kung saan dagsana ang mga pasaherong papunta sa kani-kanilang trabaho, nakikita ang haba ng pila ng mga taong nakaabang sa istasyon ng tren. Ngayong araw din inaasahan ang epekto ng pagtaas ng pamasahe sa MRT at LRT stations. Samantala, umani naman ng iba't ibang opinyon galing sa pasahero ang nasabing fare hike. Siyempre po, mahirap lang po kami. Siguro sa mga nagtatrabaho, hindi ko mahirap masyado. Pero kaming walang trabaho, talagang mahirap po. Kasi hindi naman maganda yung kandidat na eh. Tsaka di pa nga ayos yung investigator.
Bagamat hindi naging malugod ang pagtanggap ng ilan sa pagtaas ng pamasahe na ipinatupad noong January 4, may iba naman na umaasa na magiging maganda ang serbisyo ng MRT at LRT kasunod ng mas mataas na singil sa pasahe. Basta mas mabilis na serbisyo. So, umaasa po kayo na magiging? Sana ma-improve yung serbisyo ng MRT. Kahit hindi tumaas yung pamasahe, kasi ito naman ay dapat punduhan ng ating pamahalaan. Sa MRT, ang biyahe mula North Avenue hanggang Taft Avenue Station ay nagkakahalaga na ngayon ng 28 pesos. Sa LRT1 Station naman, ang biyahe mula Baclaran hanggang Roosevelt Station ay umakyat na sa 30 pesos. Habang sa LRT2 Station, umaabot sa 25 pesos ang pamasahe mula Santolan hanggang Recto Station. Tinatayang 10 piso ang pinakamataas na naging dagdag sa pamasahe sa LRT habang 13 pesos naman ang pinakamataas na naging dagdag singil sa MRT. Para sa Telebisyon ng Bayan, Jade Miguel. Sa iba pang ulat, balak namang ihirit ng isang transport group ang bawas pasahe sa mga pampublikong jeep. Ito ay sa kabila po ng serye ng pagbaba ng presyo ng ilang produktong petrolyo. Mismo si Pasang Master President Obet Martin ang naghayag na sila na ang mismo ang hihiling na maibaba sa 7 piso ang minimum fare sa jeep oras na sumadsad sa 24 pesos ang kada litro ng diesel. Sa ngayon kasi naglalaro na lamang sa 38 pesos hanggang 41 pesos ang kada litro ng gasolina habang 27 hanggang 32 pesos naman ang bawat litro ng diesel. Pinangunahan naman po ni People's Champ at Sarangani Representative Manny Pacman Pacquiao ang isang Memorandum of Agreement sa isang pribado organisasyong naglalayong bigyan ng maayos sa tirahan at kabuhayan ang mga mahihirap nating kababayan. Bilang suporta sa grupo, nagpaabot po ang mambabatas ng 5 milyong pisong donasyon na gagamitin bilang pondo sa halos 200 bahay ng mga pamilya sa lalawigan ng Sarangani. Ayon po sa mambabatas, patuloy ang ginagawa nilang hakbang upang sugpuin ang kahirapan. Kailangan natin ang ginagawa natin, ginagawa natin ang lahat para kung ano maitulong natin sa mga kababayan natin, especially yung pagbibigay natin ng bahay at lupa sa mga pamilya. Tiniyak naman po ng pamahalang lungsod ng Maynila ang kahandaan para sa kaligtasan at kaginhawahan ng mga kababayan nating dadalo sa Pista ng Itim na Nazareno at pagbisita ni Pope Francis. Matatandaan ng sinuspindi na ni Mayor Joseph Estrada ang klase sa lahat ng antas, maging ang trabaho sa mga opisina ng lokal ng pamahalaan ng Maynila sa ika-9 ng Enero. Gayon din ang pagbabawal sa pag-inom ng alak sa mga naturang araw. Samantala, inaabisuhan ni Vice Mayor Isko Moreno ang mga motorista na iwasan munang dumaan sa Espanya, Taft at Rojas Boulevard. Paalala naman po ng DOH, huwag nang sumali sa siksikan ang mga buntis at kung maaari, dapat may kasamang isang guardian ang bawat batang lalaho. At yan po ang mga maiinit na balita hanggang sa mga oras na ito. Balik na tayo kay na Alan at Vivian sa Radyo ng Bayan Studio. Maraming salamat, Zarina Lusuegro. Samantala, paraanin muna natin ang ilang mensahe mula sa ating mga taga-subaybay ngayong umaga. Good AM, Ma'am Vivian and Sir Alan. Happy Three Kings po. Pabati naman po ng happy birthday ang husband ko na si Andrew Disamburon. Ngayon, January 6th from Reyka Disamburon ng Sapang-Palay, Bulacan. Related kaya ito kay Julius Disamburon. Mga relative siguro ni Julius yan from Bulacan, no? Yes. Good AM and Happy New Year, Ma'am Vivian and Kuya Francis. More power to your show. Sana po gawing 2 hours ang inyong ere. Happy New Year din kay Ate Juliet from Phil Daddy's Isabela. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. And of course, good morning and happy viewing kina Nympha Rosales and Maria Teresa Aison na nanonood ngayon dyan sa Lipa, Batangas. Ito naman, text natin galing sa Leyte. Sabi niya, good AM Sir Alan at Ma'am Vivs. Greet ko lang ng good morning si Ann J.C. Gillies sa Leyte from Hidalgo family. Thanks, sabi niya. Okay, mga kaibigan, sa puntong ito ay bibigyan muna natin ang mga reports mula sa ating mga provincial stations. Bayan Patrol Report! Mula sa Tandag, narito si Greg Tataro Jr. Greg, good morning, please come in.
Yes, good morning. Aminado si DPWH District Engineer Joseph Calderon ng unang distrito ng Surigao del Sur na malaking saggabalang patuloy na pagulan para maibalik sana ang Detour Bridge na naanod ng bagyong Senyang noong Disyembre 29. Gayunman sa isang text message, sinabing oras na masimula ang trabaho ay 2 linggo lang ang taning na ibinigay ng DPWH Taraga Regional Office para matapos. Sa ngayon ay nananatiling sarado sa trapiko ang Surigao-Davao Coastal Road sa may Hubo River sa bayan ng San Agustin. 64.5 kilometro ang layo timog ng Tandag City. Ang eksena ay kailangan bumaba ng lahat ng mga commuters, dala ang kanilang bagahe para makatawid pakyat sa ginawang matarik na hagdanan upang makasakay sa kabilang ibayo. Ang konkretong tulay sa nabanggit na lugar na nauna ng nagiba ng bagyong Yolanda ay sa Marso 2015 pa matatapos, ayon naman kay Assistant District Engineer Ruel Bantugan. Para sa Radyo Vision, ito si Greg Tataro Jr., DXJS Tandag, Media ng Bayan. Thank you so much, Greg Tataro Jr. Mula po yan sa Tandag. Samantala, pumunta muna tayo sa Lucena. Nariyan ang ating kasamang si Jigs Rodillas. Jigs, maganda umaga. Konektado ko. Ipagpapatuloy ni Quezon Governor David Suarez ang mga programa na kanyang nasimulan na nagkaloob sa lalawigan ng Quezon ng 2 Galing Buhok Awards noong nakaraang taon. Ito ang naging sagot naman ni Mr. Web Litargo, Chief of Staff ng Gobernador na siya ay makapanayam ng Radyo ng Bayan kahapon. Ang serbisyong Suarez Medical Coupon at ang parangal na tinanggap ng Provincial Agriculture Office ang nagdala kay Suarez upang tanghaling Best Provincial Governor ng bansa. Ipinagmalaki din ni Litargo na bukod sa Quezon City, sa ilalim ni Mayor Herbert Bautista, ang lalawigan ng Quezon na nakatanggap ng 2 Galing Buhok Award. Hindi naman pabor si Litargo na magkaroon ng permanenteng evacuation center para sa mga magsisilikas kung may mga kalamidad. Kung permanenteng evacuation center daw kasi ay mababakati lang ito. Anya ang dapat gawin ay isang multi-purpose building na pwedeng gawing training centers o gamit na pangmaramihan. Nagbungkahi naman si Litargo na may pondo ang pamahalang lalawigan para sa karagdagang school buildings na magsisilbing evacuation centers sapagkat dadagdagan ito ng mga palikuran kung pagkakanlungan ng maraming tao. Sa susunod na linggo, nangako si Governor Suarez na sa harap ng flag raising ceremony ay papakita niya ang kanyang kambal na anak sa mga empleyado ng pamahalaang panglalawigan. Para sa Radyo Vision, Jigs Rodillas, Media ng Bayan. Maraming salamat, Jigs Rodillas. Okay, ang oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, 16 o hindi 16. Kanina yan, 19 minutes na. Makalipas po ang alas 6 ng umaga ngayong araw ng Martes, January 6, 2015. Ito po ang Radyo Vision sa Media ng Bayan. Okay. Samantala, paraanin muna natin ang ilang text messages. Hello, good morning, Sir Alan and Ma'am Vivian. May you greet us here in Lumbak, Madaya, Marawi City. As nice Monday morning, year 2015 to all Sirad family over in Marantao, Lanao del Sur. Maraming salamat po and prosperous New Year to all. Mula po kay Aldin Sirad in Lumbak, Madaya, Marawi City. Okay, ito naman. Hi, good day po Sir Alan and Miss Vivian. Si Inday Alcacid po ito ng Marawi City. Babati lang po ako ng Happy Free Kings sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa mga taga Malita, Davao del Sur at sa inyo rin po. Maraming salamat and more power. God bless. Yan po ay galing kay Inday Alcacid ng Marawi City. Okay. Okay, samantala sa oras na 20 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga, alamin na natin ang pinakahuling lagay ng ating mga lansangan sa Metro Manila mula sa ating kasamang si Julius Disamburon. Julius, maganda umaga. Maraming salamat sa inyo, Vivian and Sir Alan. Magandang umaga, Pilipinas. Magandang umaga, Metro Manila. Silipin na po natin ang pinakahuling lagay ng mga pangunahing kalsada sa tulong po ng MMDA Traffic Metro Base. Ngayon pong ikalawang araw ng work week. Unahin po natin ang bahagi po ng EDSA Balintawak sa lungsod po ng Quezon. Sa mga punto pong itong tayo'y sumasahing patawid sa radyo at telebisyon southbound lane. Asahan nyo naman po ang maluwag pa naman na sitwasyon po ng trapiko. Pagpasok po ninyo sa may bahagi ng Balintawak kung kayo po ay galing
sa lungsod ng Caloocan, partikular po sa may area ng Bagong Baryo at sa may bahagi po ng North Luzon Expressway. Pero mga kababayan, asahan nyo naman po ang kaunti na mga pagsisikip sa daloy ng sasakyan natin. Yan po yung approaching sa may mismong palengke ng Balintawak. Pero yung mga kababayan po natin na galing po sa may area ng Muñoz, North Avenue, patungo po kayo sa monumento sa lungsod po ng Caloocan ay talagang magiging maluwag na maluwag po ang ating traffic situation. Lipat naman po tayo ngayon sa may bahagi po ng EDSA Pitwa Zone sa lungsod po ng Quezon. Ano kaya nga asahan ng ating mga motorista? Naku po, ay talagang umagang-umaga. Asahan nyo na po ang kaunting pagbibigat po sa sitwasyon po ng ating mga kakalsadahan. Yan po yung northbound at southbound din po. Kayo man po ay patungo sa may area po ng lungsod ng Makati o kaya po ay kayo ay galing ng Makati, patungo kayo dito sa lungsod ng Quezon. Kaya sa mga kabayan po natin, napapasensya po sa pagmamaneho at huwag pairalin ang init ng ulo. Pero ito, good news, Sir Alan at Vivian, dahil yung service road natin na papasok naman sa may area ng Araneta Center sa Cubao ay magiging maluwag na maluwag, green and going para sa ating mga motorista. Alright, lipat tayo ngayon sa may bahagi ng Katipunan Berkeley bilang alternatibong daan ng ating mga motorista kapag syempre traffic po sa may kahabaan ng EDSA. Nako, ito ba'y masasabi po ninyong alternatibo dahil sa mga oras pong ito, pasado alas 6:22 ng umaga, ay asahan nyo na po ang mabigat na daloy ng mga sasakyan. Sa patungo po yan ng area ng southbound din, sa particular sa may area ng C5, Tendesitas Market, kung saan po sa mga sandali pong ito ay nagkakaroon na po ng build-up yung ating mga sasakyan dyan. Ika nga, moderate to heavy po ang ating traffic situation. Pero yung po mga pabalik naman sa may area po ng Tandansora, University of the Philippines, sa mga oras po ito ay nananatili pong maluwag ang ating traffic situation. Asahan nyo lamang po yung kaunting pagbibigat dahil po sa ipinapatupad na stop and go signal. At panghuli na lamang po ito pong area ng Quirino Grandstand, lungsod ng Maynila. O dahil may pasok na po may pasok na yung mga estudyante natin, partikular sa mga kolehiyo, lalo na malapit po dyan sa may area po ng Intramuros area. At syempre mga may pasok ng pasado alas 8, alas 9 na umaga, ay simulan nyo na po ang pagpasok sa inyong mga eskwela at paging po sa trabaho para maiwasan po ano ang pumabigat na sitwasyon ng trapiko, lalo na pumamaya pasado alas 7. Which is masasabi na nga po natin na rush hour na. Pero sa mga sandali pong ito ay nagiging tuloy-tuloy. Passable pa naman ang daloy ng sasakyan natin, partikular po sa mga tutungo sa may area ng Anda Circle at ng Coastal Road. At paalala po sa ating mga kababayan, number coding po natin, number 3 at 4, iwas po lamang kayo sa lungsod ng Las Piñas at ng Makati dahil whole day ang kanilang pagpapatupad ng number coding scheme. At syempre meron tayong window hours. Mula po yan alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kaya palagi po natin paalala, ingat-ingat po tayo sa pagmamaneho para maiwasan po ang anumang aksidente. Para sa Radyo Vision ng Media ng Bayan, ako po ang inyong lingkod, Julius de Zamboron. Mabuhay Bansang Pilipinas. Balik tayo sa inyo, Sir Alan at DVA. Julius de Zamboron. Samantala, alamin naman natin ang magiging lagay ng panahon ngayong araw mula sa ating kasamang si April Enerio. April, magandang umaga. Magandang umaga, Vivian at Sir Alan. Sa ating balita, ang tail end of a cold front po nakakaapekto sa may Mindanao kung saan nagdadala ng light to moderate rain showers dito sa may Northern Mindanao, Caraga, Central Visayas at mga probinsya ng Leyte at Negros Occidental. Samantala, ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon ay makakaranas ng partly cloudy to at times cloudy skies with isolated light rain sanhi naman na northeast monsoon na umiiral dito sa may buong Luzon. Ang nalalabing bahagi ng Visayas at Mindanao ay makakaranas ng fair weather condition maliban lamang sa isolated thunderstorms. Ayon kay Pagasa Weather Forecaster Buddy Javier, although may mga kaulapan sa labas ng ating area of responsibility, mababa naman anya ang tsansa nitong maging sama ng panahon. Ngayon, i-check naman po natin ang pagtaya ng panahon sa mga pangunahing lungsod ng bansa. Simulan po natin dito sa may Luzon. Ang Baguio City may temperatura po sa pagitan ng 13
18 to 23 degrees Celsius, habang ang Puerto Princesa ay may 23 to 31 degrees Celsius. Punta naman tayo sa Visayas, ang Iloilo at Bacolod ay parehong may 23 to 30 degrees Celsius, ganun din sa may Tacloban at sa may Metro Cebu. At finally, dito po sa may Mindanao, asahan natin ang temperatura sa pagitan ng 23 to 29 degrees Celsius sa may Cagayan de Oro, habang mataas na dito sa may Zamboanga na may 23 to 32 degrees Celsius. At yan ang latest mula dito sa Pag-asa. Manatiling nakatutok sa ating weather conditions sa pamamagitan ng Panahon TV Facebook at Twitter accounts. Para sa Radyo Vision, ako po si April Enerio, Media ng Bayan. Balik sa iyo, Vivian. Maraming salamat, April Enerio. Mga kaibigan, huwag po kayong kakalas dyan. Magbabalik kami pagkatapos lamang ng ilang mga paalala. Okay, welcome back mga kaibigan dito po sa Radyo Vision sa Media ng Bayan. At maya-maya mga kaibigan, bibigyan naman natin ang ikalawang bugso ng mga reports mula sa mga provincial stations natin, Vivian. At pero bago yan, bigyan natin ng teaser yung ating mga taga-panood at taga-subaybay. Yes. Ang bisita natin ngayon. Yes, dumating na po ang ating panauhin para po sa umagang ito mula po sa Department of Health, si Undersecretary Ted Herbosa. Kaya po kung kayo ay mayroong medical questions, maaari po ninyong i-text sa amin sa 0922-358-2679. At meron din silang kampanya ngayon na pinag-iibayo sa Department of Health sa pakikipagtulungan ng iba't ibang government agencies actually at maging sa private sector. Ito yung ano yun? Healthy Cities. Malalaman natin kung ano-ano bang mga component yan pag sinabing, ang kasama dyan pag sinabing Healthy Cities. Maya-maya, of course, from our guest from the Department of Health. Pero bago yan mga kaibigan, bigyan muna natin ang ating mga provincial updates. Naka-standby po ang ating mga katropa mula sa Radyo ng Bayan, Borongan. Bayan Patrol Report! Narito ang report ni Penelope Pumida mula sa Borongan. Penelope, good morning, please come in. Mga salamat nga na maupay nga aga, SM Alan at Miss Vivian. Ipinagkaloob kamakailan ng Department of Labor and Employment sa Doli Eastern Samar ang mahigit kumulang 8 milyong pisong halaga sa piling mga bayan ng lalawigan. Karamihan ang mga sobrang nasalanta ng Bagyong Ruby bilang tulong pangkabuhayan. Sa panayam ng Radyo ng Bayan kay Engineer-elect si Abeliar ng Doli, nabatid na ilan sa mga bayan na nabiyayaan ay ang Arteche, 756,000 pesos para sa proyektong motor engine, San Policarpo, dried fish production, talagang 100,000, Bayan ng Dolores, Payaw production, 900,000, Canawid farm tractors, 781,000 at ang Bayan ng Sulak sa pedicab spare parts, talagang 315,000 pesos. Sinabi pa ni Abeliar na may susunod pang ipagkakaloob na ayuda ang Dole pagkatapos na maproseso ang mga isinumiteng project proposals ng mga bayan ng Lawaan, Giwan, Ernani, Balangkayan at Taft. Pero ang paalala ng Dole sa mga LGUs na bilisan ang liquidation ng naturang mga proyekto para muling makatanggap ng tulong mula sa kagawaran. Para sa Radyo Vision, ito si Penelope Pumida ng Borongan Eastern Samar, Media ng Bayan. Thank you so much. Yan po si Penelope Pumida mula sa Borongan Eastern Samar. Dumako naman tayo sa Nueva Ecija. Nariyan ang ating kasamang si Dick Sevilla. Dick, maganda umaga. Konektado ka. Yes, good morning, Miss Vivian at SM Alan Wagi bilang isa sa 10 most promising community enterprises ng Villar Social Institute for Poverty Alleviation and Governance o SIPAG Awards ang kooperatiba na nakabase sa munisipalidad ng Talavera dito sa Nueva Ecija. Ang nagkakaisang magsasaka agricultural primary multipurpose cooperative ang siyang nagrepresenta sa Nueva Ecija sa katatapos na pambansang timpalak
ng community enterprises na nagsisilbing makinarya para sa pagpapaangat ng kabuhayan ng mga miyembro ng kooperatiba sa buong bansa. Nakatanggap ng 150,000 piso ang Talavera Cooperative at plaque ng pagkilala mula kay dating Senador Manny Villar sa ginanap na awarding ceremony kamakailan ng Villar Social Institute for Poverty Alleviation and Governance o SIPAG Awards. Para sa Radyo Vision, Dick Civilian Nueva Ecija, Media ng Bayan. Maraming salamat, Dick Sevilla. Samantala ang oras natin sa buong kapuluan, 33 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga. At sa punto pong ito mga kaibigan ay makakapanayam na po natin ang Undersecretary ng Department of Health, si Undersecretary Ted Herbosa. Magandang umaga po sa inyo, sir. Magandang umaga, Vivian, at salamat sa pag-imbita sa akin dito. Okay. Yusek, kanina off the air, habang tayo nagkukwentuhan nung commercial break, nabanggit niyo itong pinag-ibayong kampanya ng Department of Health na tinatawag ninyong Healthy Cities campaign. Ito po panukala na inuumpisahan namin dito sa Metro Manila, sa National Capital Region. At in fact, pinag-attend namin yung ating Assistant Regional Director sa isang meeting sa Hong Kong last November. At nakikipagpanayam kami sa World Health Organization para masolusyonan yung iba't ibang problema na nakakadagdag sa mga sakit natin. Ang unang-una dyan, yung air pollution. Air pollution na bumibigat ang traffic ng Metro Manila at lumalala ang kalidad ng hangin. At ang apektado dito lahat ng tao, pati bata, pati matanda, hindi lang yung yung mga at lahat ng lugar. Pangalawa, yung mga solid waste management kasi tuwing baha na daming nagkakalepto. Ito ang isang problema dito, yung tinatawag na rodent population, yung mga daga. At ito ang solusyon dito solid waste management. Ganun din sa tubig, sa safe water. Importante din sa atin yung safe water. Yung tatlong bagay na yon, malaki na ang maidudulot para magbago yung kalusugan ng buong syudad. So, ang solusyon dyan, medyo kailangan ng tulungan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Hindi lang ng kagawaran ng kalusugan. Nandiyan dyan ang mga local government, ang mga mayor na kailangan magpatupad ng mga ordinansya na talagang masusunod yung mga ganyan, yung mga nag-idling ng sasakyan, yung mag-ayos ng trapiko sa mga iba't ibang lugar na kumwari may palengke, may shopping mall, maayos na hindi nagsasalansan yung mga sasakyan. At yung solid waste, kasi pag naipon yung solid waste, dyan nabubuhay yung maraming daga. At doon nagkakaroon pag nagkabaha, doon tayo nagkakaroon ng leptospirosis na kaso. Well, Yusek, nabanggit po ninyo kanina yung mga long-term na measures po na ginagawa po nitong ating pamahalaan. Pero para on an individual level, ano po ang maaaring gawin namin para po ma-avoid namin para maprotektahan namin ang aming sarili mula sa pollution or leptospirosis? For example, sa pollution, yung paggamit ng sasakyan. Nakita natin na isa sa mga pumapatay sa tao ngayon sa mga Pilipino, yung heart attack, stroke, yung mga tinatawag na non-communicable disease. Importante na laparan natin yung mga sidewalk para makalakad yung mga tao. Ang nangyayari kasi, pupunta lang sa kabilang kanto, magsasakay pa ng sasakyan. Magkokotse pa. So yung mga ganun, kung yung mag-carpool tayo para mabawasan yung number of cars in the road. Aside from that, madami tayong mga measure, mag-develop ng maraming park. Marami kasi tayong mga park ngayon or open area, ginagawang mall. Yes. Tapos ang pasyalan ng tao doon sa mall. Ang problema sa mall, kakain ka uli. Tapos obesity naman ang problema. Yes. Dapat mag-develop tayo ng mga areas na merong greenery, may park, may playground, at doon natin dadalhin yung ating mga kabataan at mamamayan. So ito, komunidad ang iniimbita namin na magkaroon ng samahan. Parang the community itself, yung mga community mismo, mag-develop ng mga areas na sa lugar nila. Individuals, of course, siyempre dapat gumawa ng contribution, pero malaking bagay to keep yourself healthy, productive, hindi ka nag-a-absent sa trabaho, kumikita ka, yung pamilya mo hindi maghihirap. So, importante yung Healthy Cities campaign at healthy communities sa ating being competitive at economically developed. Okay. Yusek Ted, kanina nabanggit mo na mahalaga ang pakikipagtulungan ng iba't ibang sektor dito sa ganitong kampanya. Initially, you're starting dito sa Metro Manila. Kumusta ang coordination natin with the mayors, for example, of the LGUs dito sa Metro Manila? Yun nga yung una naming pinaplanong pagpupulong.
tatawagan namin ang lahat ng mayor, ang National Capital Region Department of Health, at pag-uusapan ng mga pwedeng mga nagawa na, kasi may mga ibang mayor na may mga initiative project, may initiative na. So pag-uusapan yan, maumpisahan lang yung diskusyon, ma-elevate na itong Healthy Cities Campaign, hindi lang po Department of Health, at lahat ng mga mamamayan, lahat ng mga ahensya ng pamahalaan na pwedeng mag-contribute, at i-align namin para malaman. For example, itong sa air pollution, nakikipag-usap ako sa isang universidad sa Manila para gumawa ng research, kasi inaaral na pala nila yung quality ng air, yung kanilang College of Engineering. Pero sabi ko, sa ibang bansa, kino-correlate yan doon sa number of cases ng ina-asthma doon sa emergency rooms ng ospital. So pwede tayong gumawa ng similar na study para maipakita natin sa mga namumuno na talagang yung kalidad ng air may epekto sa mga taong may hika, may chronic obstructive lung disease, at ibang sakit sa baga. Kasi ako alam ko yun dahil ako meron asthma. So pagka New Year, yung quality ng hangin after 12 midnight talagang uubuhin ka at saka mahirapan ka huminga. So talagang nararamdaman ng mga tao yan na merong So pagka ganon, matutulungan mo pa yung mahihirap, kasi kung hindi madalas yung atake nila ng asthma, less yung pag-take ng gamot, less ang gastos nila dun sa chronic illness nila. So yan yung mga tinitingnan namin, ma-connect talaga sa health. Yun, yung kagaya nung tuwing bagyo, nagrereklamo tayo na ang daming lepto cases. Pero pag hinanap mo kung saan nanggaling yung mga lepto cases, nakita namin ito yung sa mga slum areas. At doon yung basura kuminsan hindi naaayos ng komunidad, hindi nakakolekta. Yun ang nagiging problema natin. Sir, kapag po ba ang isang tao ay walang asthma, maaari pa rin po ba siyang maapektuhan nitong pollution, nitong mga hangin sa paligid po? Yes, so in fact, yung city dweller, yung taong nakatira sa isang lungsod, malayo ang itsura ng baga niya sa taong nakatira sa probinsya na maganda ang simoy ng hangin. In fact, nung nag-oopera pa ako sa Philippine General Hospital, tinawag ko yung aming mga doktor kasi may inoperahan akong taga-Samar. At doktor siya. Pag-open namin ng kanyang chest, talagang yung lungs niya pink. Kasi kadalasan kami gray yung kagaya ng kulay ng ilalim ng underpass, yung baga natin, tayo na nakatira sa Metro Manila. Dahil sa pollution yan. Kasi po yung particulate matter, dumidikit na yun sa baga natin. So yung lungs natin, ang hindi stick doon, tapos nagkaka-inflammatory response. At pwede ka magka-cancer, lung cancer, mesothelioma, yung iba't ibang klaseng problema sa sakit. Pwede magka-chronic obstructive lung disease. So hindi lang sa panigarilyo na kukuha yung COPD, yung lung cancer at saka yung COPD. Sabi nung iba, hindi naman naninigarilyo, bakit nagka-lung cancer? So ito yung mga ibang nakakaligtaan siguro natin. Okay. Yusek, sa naman, dun sa aspeto ng binanggit nyo rin kanina, yung solid waste management, Kasi, ang ine-encourage, in fact, may batas na yung segregation at source, di ba, sa bahay pa lang, kinakailangan, may manage natin ng maayos yung ating solid waste. Ito, nabubulok, ito hindi nabubulok, okay, at tapos may araw pa na kukolektahin sa ganitong araw yung mga biodegradable, yung ganito, hindi. Pero ang concern ng iba, mayroon daw mga LGUs din na kumbaga pinaghiwalay mo man sa bahay, pagdating ng garbage truck, sama-sama na naman sila. So, Yusek, so yung ganong mga nakikitang mga concerns pa. Lalabas po natin yan sa usapan nga ng solid waste management. Kasi yung waste segregation, ang idea niyan, ibagsak mo yung amount of solid waste. So pag bumaba yung solid waste, bababa rin yung yung rodent population, mga daga, mga ipis, yung mga nagdadala ng sakit. Kasi yung nabubulok, i-recycle mo, pwede mong gawing fertilizer. Yung mga ibang cities nga nagpasa na ng batas na wala ng plastic. Wala ng plastic bag. So ito, that already lessens yung solid waste doon sa syudad na yon. So nakikita mo, pag bumili ka sa supermarket sa ibang city, paper bag ang ibibigay sa'yo, at kung gusto mo ng plastic, babayaran mo pa. So, sana naman matuto rin tayo na hindi kung saan-saan lang tinatapon itong mga non-recyclable ideas. So, tama yun. Importante yun na magawa talaga ng mga bawat ahensya yung kanilang yung trabaho nila para maayos. Pati yung kumukolekta ng
garbage. Well, mahalaga talaga yung recycling sa panahon natin ngayon kasi especially uso na ngayon sa amin sa bahay namin talagang ini-implement namin na yun nga pong bayong ginagamit po sa pag-shop and yun pong mga recyclable na materials kasi po marami sa atin iniisip na yung health because of what's happening in the environment lang, but in fact mayroon po tayong contribution dito. Yes. And it is our effort po na paliitin po ang ating carbon footprint para po maiwasan itong mga ganito pong pollution, hindi po ba, Secretary? Tama yun, naalala ko nga, nagtatrabaho ako sa abroad noon sabi ko, hindi ako bibili ng sasakyan kasi magpa-public transport ako. So, napansin ko, nagi akong healthy, bumagsak yung weight ko, nagi akong fit kasi naglalakad ako papunta ng bus stop, naglalakad ako papunta ng train. Pagkatapos sabi ko, hindi pa ako nagko-contribute sa carbon footprint kasi wala akong kotse. Kasi imagine, isa lang ako nagko-kotse ako kasi yung pamilya ko nandito. So, yung mga ganong practices, dito medyo gumaganda ekonomiya, middle income, madali na bumili ng kotse, medyo magbigay ka lang na a few thousand pesos, ipauuwi na sa'yo yung kotse mo, kaya ang daming kotse, wala pang bagong plaka. Yes, all-time high nga po all-time high ang car sales ngayon. Tapos, pagka naman nagpunta tayo sa kalye, salansan yung mga sasakyan. So, kailangan talaga medyo mag-isip tayo na tingnan talaga kung paano natin maaayos, especially in our cities. Importante yung mass transport. Ngayon, pinag-uusapan natin yung fare hike sa train. Pero, importante ma-improve talaga yung mass transport system. Hindi lang yung train, pati yung bus, pati yung, pati yung mga peripheral, mga jeepney, para maayos talaga. And if maganda naman ang mass transport, sabi nga nila, ang sign ng isang mayaman na bansa ay hindi kung nakakabili ng kotse yung mga tao at kundi kung ang mayayaman ay sumasakay sa mass transport. Yun ang sign. Kasi punta ka London, sumasakay Singapore, sumasakay yung mga mayayaman. May encourage yung mga tao na sumakay ng mass transport, iwanan na lang sa bahay. Sa long trips na lang nila gagamitin yun pag pupunta ng mga bayan. Okay. Yusek, kanina binanggit nyo rin, in-emphasize nyo rin na tumataas yung population ng mga rodents natin, daga, gano'n. At in relation to leptospirosis, dahil dito nga sa problema rin sa basura, okay. Para dun sa mga kababayan natin, na of course, na nagtatanong yung iba, okay, ano ba yung daga, mapadpad kami sa tubig bahana na contaminated ng daga ng ihi ng daga na may leptospirosis. What exactly does leptospirosis do to the human body? Halimbawa, hindi na iwasan nagtampisaw o naglakad sa tubig baha. Nagkataong may jingle ng daga na may leptospirosis. So ano ang pinaka-epekto nun sa katawan ng isang tao? Eventually, yung bacteria na leptospira, isang spirochete yan, ang kapamilya niyan yung syphilis. Pareho ng family yan. And they attack the liver. Yung bacteria, pag nakapasok sa katawan mo, ma-attack yung liver at kidneys ng body. Well, the whole body will be affected. Pero ang fail yung kidney, kaya naninilaw yung lalagnatin, maninilaw, tapos magsha-shutdown yung kidneys, yung tinatawag na acute renal failure. Kaya nadadialysis at pwedeng mamatay kung hindi nadala ka agad sa ospital. Of course, pag madami talaga yung bacteria, nagkakaroon ng sepsis or severe infection at pwedeng mag-multiple organ failure, hindi lang liver, kidney, pati na sa ibang organs. So, ano talaga, ang key dyan, prevention, di ba? Ang key dyan, prevention, sabi ko, kung lagong ang Manila is in a sea level. So talagang meron tayong areas na flood prone. Kahit na gaano kaganda ang flood prevention program ng pamahalaan, maiipit ka na nasa office ka, pupunta ka sa bahay at mapapalusong ka sa baha para lang makauwi. So importante maghugas ka kaagad, mag-alcohol ka ng katawan. Kung may sugat ka sa paa, huwag ka nang lumusong kasi mataas ang risk mo na ma-infect ka. So dun dumadaan yung bacteria dun sa mga open wounds. Yes, sa open wounds. Or kung masugatan ka kasi hindi mo naman nakikita yung tinatapakan mo habang naglalakad ka sa baha. So yun yung mga danger niyan. And I think nung araw, bata ako, naglalaro kami sa baha. Wala ako dadididig na lepto. So ang feeling ko noon, nung araw maganda ang sistema kasi nagsisiga yung tatay ko. Magwawalis ng alas 4 ng hapon yan. Tapos magsisiga. Ngayon pinagbawal na natin yung siga. Pagkatapos ngayon yung
Ngayon, hindi na namamalengke. Pumupunta na sa mall para kumain. Totoo. So, or pauwi, bibili ng fast food, ipapakain sa bahay. So, yun, may dala ng balot yun, may dala ng styrofoam, lahat ng packaging. So, lumalaki talaga yung ating, unlike before, bibili ka ng gulay, isda, karne sa tapos iluluto mo sa bahay. Diba? So, meron ka ng mantika doon at saka sa bahay prepare ng nanay. Today, because of our economic lifestyle, hindi na ganun eh. So, maybe we should go back and baka that's why mas healthy nung araw. Kasi less of the processed food, less of the oily and the fatty meals. Kasi yung fatty meals para maengganyo kang yun ang kainin mo. Yes. So, affected din ang health. So, yan, dumadagdag din yan. Obesity, lifestyle. Tapos, pag uwi natin, pagod. Kasi ang hirap umuwi traffic Uupo ka sa couch, manonood ka ng TV. Tapos, ang daming channel, ang daming may radyo ng bayan, may teleradyo, merong gano'n, whatever, manood ka. Wala na exercise, tulog na, maskising na naman sa umaga. So, it will not promote a healthy lifestyle. Yes, Yusek, nabanggit po ninyo yung obesity. Gaano kalaking problema po ito dito sa ating bansa at ano po ang pwedeng gawin ng ating mga kababayan to avoid it? Binabantayan namin yung malnutrition. Yung malnutrition, dalawa. Isa yung undernourished at yung obesity. Tumataas yung obesity natin, especially in children. Kasi nga, siguro nga, yung mga nanay ngayon, hindi na nagluluto ng pagkain ng anak nila, ibibili na lang ng fried chicken o hamburger. So, medyo nakikita mo, pag tumingin ka sa eskwelahan ngayon, you look, siguro, 5 to 8 out of 10 are obese Akala nila cute yun Hindi nila alam, ito tuloy-tuloy, pagdating nila ng 30 years old, may high blood na. Yung anak nila. At saka, kung babae naman siya, nagkakaroon na ng tawag dito, emotional problem kasi hindi siya makapagpa-sexy. Hindi siya makapagpa-sexy, hindi niya masuot yung magagandang damit na nabibili sa mall. So, it creates a lot of problems. So, very important talaga to keep our children. Tapos, gusto na ngayon yung mga technology, di ba? So, nakaupo lang sa isang tabi yung bata, naglalaro ng games. Kulang na sa physical activities. Yung patintero at saka habulan, di ba? And well, because of that, Yusek, nauuso yung crash diet na mga ginagawa po ngayon. Gaano po ito ka-dangerous? Well, we know for a fact na yung crash diets doesn't work. Hindi, malaki na yung evidence sa science na hindi talaga siya. You will lose weight, most of it will be water, at nagkakaroon ng rebound. So, people end up getting fatter and fatter. So, mas maganda talaga is a lifestyle change. Talagang yung mga sinasabi ko, live an active lifestyle, avoid smoke and alcohol, pagkatapos watch your weight, gano'n. Talagang importante yung kaalaman talaga ng each and every one. Okay. Yusek, alam nating lahat na ang Department of Health is playing an active role para maiwasan ang pagpasok ng Ebola, dito sa atin sa Pilipinas. Ano pong mga update ang maaari nating may pagkaloob sa ating mga Well, as of now, mukhang nagpa-plateau, at 7,000 plus na yung cases ng death sa 3 countries. And so far, Ebola-free pa rin ang ating bansa. So, which is also good. And we continue to monitor yung developments doon. Gumaganda na yung response ng international community doon sa 3 countries. And because of that, nakokontrol ng konti. And I think in a few more months, makikita natin yung pagbaba. Magde-decline na. Parang nandun na sa, hindi na kasing bilis Naalala nyo, bumulusok 1,000, 2,000. Ang bilis every month, parang almost 1,000. Itong last 2 months, from 6,000 to 7,000 lang. So, binabantayan ko, bumagal yung pagdami nung namamatay. So, ibig sabihin nun, yung mga tinayo nilang mga Ebola Treatment Center, yung mga aid ng mga ibang bansa, madaming pera binigay. Pati Pilipinas po, nagbigay tayo ng ilang $1 million para tumulong doon sa mga bansa na merong Ebola. Well, Yusek, nakahanap na po ba ng treatment o ng gamot po para sa Ebola? Not yet, no? Merong mga tinatawag na experimental treatments. So inallow ito ng WHO na gamitin na even if hindi dumaan dun sa proper phases ng experimentation para lang mapabilis yung paggamit nitong mga treatment combinations yung ginagamit nila kung yung mga tinitreat nila yung malaria kasi nakita na pag yung tao may malaria mas malaki ang chance na namamatay. So pagka nagkaroon ka ng Ebola doon sa Africa, titest muna nila for malaria and then treat the malaria. Kasi nakita nila yung combination ng dalawa ang
nakaka-cause ng matay. Ganoon naman kahit naman sa anong sakit, pag nagsama yung dalawang sakit, mas delikado. Mas delikado, ganoon. May high blood ka, tapos may sakit ka sa kidney o may diabetes ka. Mas delikado naman talaga sa katawan ng tao. Okay. Ito namang Ebola virus na ito, what exactly does it attack sa human body primarily, Doc? Well, yung Ebola virus is a hemorrhagic viral condition. Pareho siya ng dengue. Same family as Marburg virus, Ebola virus. So, ang nangyayari dyan, magkakaroon ka ng same symptoms, abdominal cramps, fever, tapos you'll start to bleed in all orifices, magdudugo ka sa stomach mo, susuka ka ng blood, and then the virus will be in all of those, yung mga body secretions. Kaya yung mga nahahawa dito, yung mga tao na nag-alaga, for example, may anak ka na Ebola, yung nanay siyempre maghuhugas sa'yo pag sumuka ka, pag dumumi ka, and eventually nakukuha nila yung sakit. Kasi ganun din sa ospital, yung unang caregiver, yung nurse, yung doctor na nag-alaga sa kanya, at pag namatay, yung embalsamador, yung nag-handle ng bangkay. Kaya ang bilis kumalat niya. Pero kailangan may contact ka talaga. Hindi kagaya ng measles or ubo, pumasok lang isang tao dito may ubo, after a few days, may ubo na rin tayo. Kailangan hawakan mo talaga. Kailangan hawakan mo talaga yung tao, yung may Ebola, at makakontaminate ka. In fact, may mga istorya nga dun sa Sierra Leone na nanay na ginamit niya lang plastic. Plastic na wrap. May gamit pa rin yung plastic. Yes. At yun ang pinanglilinis niya, yun ang protective gear niya. So, pwede po yun. May case na hindi siya nahawa. Hindi siya nahawa. At nabuhay yung anak niya. Nakarecover yung anak niya. Wag naman po sana, pero kung sakali po na makapasok po ang virus dito, handa po ba ang ating bansa? Oo, handa naman. Pero siyempre, talagang binabantayan natin. Gumawa tayo ng mga measure last year, Pinauwi natin yung mga Liberia peacekeeping forces natin. Tapos yung mga OFW, hindi na natin pinapupunta doon sa West Africa. Pagka may contract sila, hindi na pwede pumunta. Yung mga nagbakasyon, kinwarantine para sigurado pati yung mga loved ones nila hindi mahawa in case magkalagnat sila. At karamihan nila nung mga bumalik, hindi naman Ebola ang problema malaria. Siguro sa dami ng tines namin na galing West Africa na nilalagnat, karamihan sa kanila positive for malaria at nagagamot yun. Panghuli na lamang on my end, Secretary, can you please update us lang po dito sa effort po ng Department of Health na i-modernize ang ating public hospitals? Yun ang kasama sa ating programa ng Universal Healthcare or Kalusugang Pangkalahatan. Siguro alam naman ng lahat ng mamamayan na tumaas na yung syntax, tumaas na yung budget ng Department of Health. At about 40% ng aming budget ay napupunta sa pagbayad sa PhilHealth ng mga mahihirap. Tapos lately, pinasa pa yung tinatawag na PhilHealth sa senior citizen. Yes, so, hindi naman gagaling sa PhilHealth insurance lang Gagaling ka pag may ospital na pagagamutan. So, importante na yung mga pampublikong ospital ma-provide yung mga serbisyo ng isang miyembro ng PhilHealth. So, na kung may sakit ka, pag pumunta ka sa private, mahal. So, ginagawa namin, minomodernize namin ang lahat na pampublikong ospital, both sa LGU at sa Department of Health, para naman yung mga mahihirap, pag pumunta doon, kompleto ng gamit. May x-ray, may CT scan, may gamot, at may doktor. Okay. On that note, Yusek, nice po namin kayong pasalamatan for joining us this morning at alam namin very busy at hectic ang schedule nyo, pero sa kabila nun, napagbigyan nyo kami ngayong umaga. Thank you so much po, Yusek. Thank you very much at magandang umaga sa inyong lahat. Okay. Mga kaibigan, yan po si Undersecretary Ted Herbosa ng Department of Health. Balikan muna natin ang ating mga katropa sa PTV Studios, Zarina Lusuegro. Yes, maraming salamat Sir Alan. Sana po ay natulungan namin kayo sa mga balita at impormasyon na aming handog ngayong umaga. Muli, ako po si Zarina Lusuegro. Magandang umaga po. Samantala, paraanin muna natin ng ilang mga pabati pa, kasi may oras pa naman. Yes. Good morning mula sa ating FB account, mula kay Melissa San Miguel. At mayroon din tayong pabati, maayong aga, Ma'am Vivian. Sir Alan, babati lang po ako ng happy birthday sa kasamahan ko sa bahay na si Gay Otamdoy sa poblasyon Ipil, Zamboanga, Sibugay, galing kay Nabe Anayo.
At maganda umaga po Ate Vivian. Kuya Alan, dapat iwasan muna ang maging pasaway sa panahon ng pagdating ng mahal na Papa at pagdiriwang ng piyesta ng Itim na Nazareno. Nakakahiya naman po sa panauhing banal kung ang bansa ang nakataya. Maraming salamat po Junjun Kalong ng Barangay Rawis ng Vilma's Kitchen dito sa Calbayog City. And Happy New Year po sa inyo, taga-pahayag. Greet ko lang po ang Makabobod family mula kay Ricky ng Davao. Mayroon pong babasahin. Meron din nag-text dito sa atin si Bebs Katiel ng Davao Oriental. Ito, quotation naman yung padala niya para sa atin at sa ating mga taga-subaybay. Sabi niya rito, the most precious gift we can offer anyone is our attention. When mindfulness embraces those we love, they will bloom like flowers. Keep love in your heart and bring warmth and richness to life that nothing else can bring. Know that gifts of time and love are surely the basic ingredients of a truly new year. Love is a verb, act. Happy New Year. Good morning, God bless. Galing kay Bebs Katiel, Davao Oriental. At dito na po mga kaibigan nagtatapos ang isa na namang edisyon ng Radyo Vision. Pero po para sa mga katututok lang, maaari po ninyong panoorin ang aming delayed telecast mamayang alas 12 ng tanghali sa IBC Channel 13 o sa www.ptv.ph. Ako po ang inyong lingkod, Vivian Gulia. At sa pangalan naman po ng ating regular na anchor sa programang ito, Francis Cancino, get well soon, kaka. Nakasama niyo pansamantala ko po si Alan Alianigue. Hanggang bukas ng umaga sa pagbabalik ng Radyo Vision sa Media ng Bayan.